Kaya po sa Pilipinas, dahil po mahaloy, maabot po ang mga anti-life mentality ini as in kultura that would concretely and realistically will affect the family. So, sabi danin sa tuyang Santo Papa, ang termino niya, the legal dismantling of the family. And lastly, the Holy Father, pigtaram niya sa satuya, uya sa iyang dokumento, ang mga violensya tumang sa mga kababaihan. Ang violensyang ini, di po man siguro kita na uya sa Pilipinas, we have, I understand, bako po akong abogado, bako po akong conversant sa satuyang mga legal precepts, civilly speaking, pero I understand na dangog ko po da ikitagakulang sa mga laws, mga law that somehow protect women against violence. Alagad po sa katotohanan sa na po mga tugang, ang mga bagay na ini labaw sa legal na isyo, kundi kun ini maging sarong moral stand nin sarong lalaki o kung sisay man na nag-aabuso sa sarong babae, mas halarong po gayod ang grounding. Kaya the Holy Father made mention in this particular apostolic exhortation, sa mata niya nangyayari po ini as in realidad ini. Kaya ini pong mga nasaysay ko, ini po ang pinaghurup-hurupan tanin mas halarom, mas pinagtutukan na paghurup-hurup manunungod sa the experiences and challenges of the family. Ini pong gabos na realidad na ini sa buhay nin sarong nin familia asinin na pagkainaguman sa modernong kinaaban asin sa modernong panahon ngunyan. Uya po pinatugmad ni Pope Francis an sa iyang pag-expose kan kagayunan nin pagkamuot, kagayunan nin relasyon, kagayunan kan sakramento nin matrimonyo, asin kagayunan kan pagpapamilya. Asin ini pong mga realidad na ini, in a way, hihilingon ta po bilang grasya, bako taan mahal na Diyos gusto niya ini ang siring na kamugtakan, but it serves as a reminder, a challenge even, na igwa palan kita nin sitwasyon that we have to respond to. As in, pagka ginayon kan termino na ginamit ni Pope Francis, ang termino niya, the humility of realism. Atubangon ta ang realidad sa buhay nin familia, asin nin pagkainaguman. And these challenges for us, minapagilumdum po sa satuya, na nanggad, ining realidad na ini, calls for us na bisitahon, giraray, to revisit, paghurup-hurupan, ang balor, ang kagayunan, nin relasyon, nin pagpapamilya, asin nin pagkainaguman, sa siring na kamugtakan, kan sa tuyang susyudad. Okay, uuliton ko po, sa kamugtakan na ini, hihilingon ta. Ano ang sinasabi sa satuya, kan sa tuyang simbahan? Kan urog na, kan sa tuyang pastor, si Pope Francis. As in, sa katapos-tapusi ka ini, sa pag-cite niya, kan mga realidad sa buhay na ini, kan familia, asin pagkainagaman sa modernong kinaban, ang sumada ka ini, sabi ni Pope Francis. Ang bottom line, ang termino niya, rampant individualism that makes it difficult for the modern man to give oneself generously to one another. Kaya po sa gabos na ini, piga-remind kita, after looking from the eye of a shepherd what is happening now sa satuyang mga familia, asin sa sakramento na pinagtaon niya, tanganing patalubuon kita bilang mga persona, bilang mga tao, to be the best that we can be. Ang bottom line da kan gabos na ining minaapektar, sabi ni Pope Francis,
is the rampant individualism. Na iyo ini an minapugol, tangani nakita da makatao. Nin puro asin itautaan gabos para sa satuyang kapwa. Taaram po niya tong padagos, anubod po nin gabos na relasyon namumuk na untadigdi sa kinaaban. Bako pong relasyon an sa kapwa, kundi relasyon sa sadiri, kundi iyan nakapatugmad sa pagtaukan sadiri. Asin ano an minapugol sa gabos na ini? Dai pong iba, kundi an satuyang sadiri man sana. In the words of our Holy Father, let us do away with this rampant individualism. It makes us, it really makes us to give ours difficult na itaoan sa dilita para sa satuyang kapwa. So kaya po mga tugang, kanakaaging Miyerkules in a nutshell, yan po ang satuyang pinagtukar, tanganing ripasuhon ta, ano ang tinataram kan satuyang Santo Papa, manunungod sa kagayunan nin pagkainaguman. Giraray, ini pong surat na apostolikong inikan satuyang Santo Papa na ang titulo Amoris Laetitia on Love and the Family, and ini po produkto kan duwang pinaapod niyang sinodo in 2014 and 2017, Synod on the Family. And this, the final report, pinagibuhan po niya kan sa iyang personal na paghurup-hurup. Asin sabi nga ni, ining dokumentong ini, produkto, bako kan sa tuyang Santo Papa. Kabalyan sa iyang paghurup-hurup, of course, pero produkto kan bilog ng kinabaan. Considering the different Episcopal conferences around the world na nagpartisipar para sa satuyang sinodong ini para sa pamilya kanakaaging taon 2014 and 2015. Kaya po sa pagpanagos niya ito mga tugang, ang giraray, kaimbitaran po kamo na magpartisipa kung ikaw po kamong mga tahotan na bukod po inyong ihapot kasi na matawanin kasimbagan. Of course, we will not be professing that we can answer it all, pero kung hindi po kaya mo niyan, ma-answer kami, adalan eh. So, tangani pong sa giraray, makatao po ini na liwanag kasi makatao dalan para sa satuya. Sa giraray, ini po ang harubay buhay, mapadagos po kita, pagkatapos ni sa kansyon na ini, asin na ang tinapos po niya to ngunyan, iyo po ang pag-review kan nakaagi niya tong Miyerkules, kung saan pinagdiskuter niya to po ang sitwasyon na namumugtakan kan familia sa matakan sa tuyang mahal na pastor, Papa Francisco.